Si Marvin at ang kapreng mayaman. Isang mahirap na binata si Marvin. Nakatira siya sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat at nabubuhay sa pagpuputol ng kahoy at pangunguha ng prutas. Araw-araw ay puno ng hirap ang kanyang buhay, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa at nananatiling mabuti ang kanyang puso. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa gubat, may napansin siyang napakalaking anino sa ilalim ng matandang punong balete. Kinabahan siya, ngunit nilapitan pa rin niya ito. Laking gulat niya nang makita ang isang kapra, matangkad, maitim, at may hawak na malaking tabako. Marvin, wika ng kapra, matagal na kitang binabantayan. Ikaw ay tapat at hindi sakam. Hindi inaasahan ni Marvin na ang kapra pala ay mayaman at tagapagbantay ng mga kayamanang nakatago sa ilalim ng gubat. Marami na raw taong sumubok magnakaw, ngunit pawang pinarusahan dahil sa kasakiman. Dahil sa kabutihan ni Marvin, binigyan siya ng kapre ng isang supot ng ginto, ngunit may paalala. Huwag mong gagamitin sa masama, at huwag mong kakalimutan ang tumulong sa kapwa. Ginamit ni Marvin ang yaman hindi lamang para sa sarili, kundi para tulungan ang mga kapitbahay niyang mahihirap. Nagpatayo siya ng paaralan at tumulong sa mga may sakit. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang kapra, ngunit alam ni Marvin na habang siya'y nananatiling mabuti, ang biyaya ay mananatili rin sa kanyang buhay. Ang lihim ng punong balete. Kinabukasan, maagang nagising si Marvin. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang nangyari noong gabi, ang kapra, ang punong balete, at ang supot ng ginto. Inisip niya kung panaginip lamang ba iyon, ngunit nang silipin niya ang kanyang bol, naroon pa rin ang maliit na supot na kumikislap sa liwanag ng araw. Nagpa siya si Marvin na bumalik sa gubat. May kaba sa kanyang dibdib habang muli niyang nilalapitan ang matandang punong balete. Tahimik ang paligid, tanging huni ng ibon at lagaslas ng mga dahon ang kanyang naririnig. Kapra, mahina niyang tawag, nandyan ka ba? Biglang umihip ang malamig na hangin at muling lumitaw ang napakalaking nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gaanong natakot si Marvin. Marvin, sabi ng kapra, ang yaman na ibinigay ko ay may kapalit na pagsubok. Ipinaliwanag ng kapra na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto kundi sa puso ng tao. Maraming darating na tukso, inggit, kasakiman, at kapangyarihan, na susubok sa pagkatao ni Marvin. Kung ikaw ay magbabago at maging sakam, babala ng kapra, mawawala ang lahat ng biyayang tinanggap mo. Tumanggaw si Marvin at buong tapang na sumagot, hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Ngumiti ang kapra at dahan-daang naglaho sa usok ng tabako. Naiwan si Marvin sa ilalim ng punong balete, dala ang mabigat na responsibilidad ng yaman at ng pangakong dapat tuparin. Hindi niya alam na sa kanyang pagbabalik sa nayon, may mga matang nakamasid, at ang mga iyon ang magiging simula ng mas malaking pagsubok sa kanyang buhay. Pagbalik ni Marvin sa nayon, napansin niyang tila nagbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. May mga bulong-bulungan, may mga matang palihim na nakatingin, at may ilang kapitbahay na biglang naging mabait sa kanya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na si Marvin, ang dating mahirap, ay biglang nagkaroon ng pera. Nakapagtayo siya ng mas maayos na bahay at nakatulong sa ilang nangangailangan. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa likod ng mga ngiti sa nayon, may mga pusong puno ng inggit. Pinangunahan ni Dario, ang lalaking kilalang sakam at tuso, ang mga taong nais malaman ang lihim ni Marvin. Hindi nila matanggap na ang isang dating mahirap ay biglang umasenso. Isang gabi, lihim nilang sinundan si Marvin habang papunta ito sa gubat. Tahimik siyang naglakad, bitbit ang isang maliit na sulo. Hindi alam ni Marvin na bawat hakbang niya ay may matang nagmamasid mula sa dilim. Pagdating sa punong balete, huminto si Marvin at same time na nagdasal. Doon nagulat ang mga sumunod sa kanya. Nakita nilang gumalaw ang anino ng puno at lumitaw ang napakalaking kapra, may hawak na tabako at matang nagliliyab sa dilim. Nanginig sa takot ang mga lalaki. Ang ilan ay tumakbo palayo, ngunit si Dario ay nanatili, puno ng kasakiman. Sa akin mapupunta ang kayamanan. Sigaw niya habang papalapit sa punong balete. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na tinig ng kapra. Umikot ang hangin at natabunan ng makapal na usok ang paligid. Sa isang iglap, napaluhod si Dario, nanginginig sa takot. Ang kayamanan ay hindi para sa mga pusong sakam, babala ng kapra. Sa likod ng punong balete,
Nakatayo si Marvin, handa na namang harapin ang isang pagsubok na magpapakita kung gaano katatag ang kanyang pangako. Tahimik na nakaluhod si Dario sa harap ng punong balete. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi makatingin sa kapra. Ang kapal ng usok ng tabako ay bumabalot sa buong paligid, tila sinusukat ang laman ng bawat puso. Lumapit si Marvin at humarap sa kapra. Huwag po ninyo siyang parusahan, pakiusap niya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Marvin. Hindi niya pinili ang paghihiganti, kundi ang awa. Tumingin ang kapre kay Marvin, at sa unang pagkakataon ay ngumiti ito. Ito ang tunay na yaman, wika niya. Ang pusong marunong magpatawad. Unti-unting hamina ang hangin. Bumagsak sa lupa ang sulong ni Dario at napahagulgol siya. Humingi siya ng tawad kay Marvin at nangakong magbabago. Bilang kapalit ng kanyang kasakiman, inalis ng kapra ang alaala ni Dario tungkol sa lihim ng balete. Hindi na niya muling matatandaan ang nakita niyang kayamanan, ngunit iniwan sa kanya ang aral ng takot at pagsisisi. Bago tuluyang maglaho, muling nagpaalala ang kapre kay Marvin. Darating pa ang huling pagsubok. Mas mabigat, mas tahimik, ngunit mas mapanganib. Naiwan si Marvin sa ilalim ng punong balete, tahimik ngunit handa, alam niyang ang susunod na kabanata ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Lumipas ang mga araw at naging mas maayos ang buhay ni Marvin. Marami siyang natulungan, at unti-unting bumuti ang kalagayan ng buong nayon. Dahil dito, hinirang siya ng mga tao bilang tagapamagitan at tagapayo sa mga suliranin ng komunidad. Ngunit sa likod ng papuri at tiwala, may isang tahimik na tukso na dumarating, ang kapangyarihan. May mga tao sa nayon na lumalapit kay Marvin hindi para humingi ng tulong, kundi para humingi ng pabor. May mga lihim na alok ng suhol, may mga bulong na pangako ng mas malaking impluwensya kung gagamitin niya ang yaman para sa sarili. Isang gabi, mag-isa si Marvin sa kanyang bahay. Tinitigan niya ang supot ng ginto. Kaya niyang gawing mas marangya ang buhay, bilhin ang lupa ng iba, at maging pinakamakapangyarihan sa nayon, walang makakapidyo sa kanya. Doon siya nag-atubili. Sa katahimikan, muling umalangaw-ngaw ang tinig ng kapre sa kanyang isipan. Ang huling pagsubok ay hindi laging may anyo ng halimaw. Minsan, ito'y nagmumula sa loob. Lumabas si Marvin at tumangala sa langit. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang mas mapanganib pala ang kalaban kapag ito ay sariling pagnanasa. Sa ilalim ng mga bituin, nagpa siya si Marvin, isang pas siyang magdadala sa kanya sa huling kabanata ng kanyang kwento. Ang pas siya ni Marvin. Sumikat ang araw na may bigat sa dibdib ni Marvin. Buong gabi siyang hindi nakatulog, iniisip ang yaman, ang kapangyarihan, at ang tiwalang ibinigay sa kanya, ng kapra at ng mga tao sa nayon. Tinipon ni Marvin ang mga nakatatanda ng nayon. Sa gitna ng liwasan, humarap siya sa lahat at nagsalita ng buong tapang. Ang yaman na dumating sa akin ay hindi lamang para sa sarili, wika niya. Ito ay para sa kabutihan ng lahat. Ipinahayag niya na ipamamahagi ang natitirang ginto para sa mga proyekto ng nayon, patubig sa bukid, paaralan para sa mga bata, at tulong para sa mga may sakit. Wala siyang itinira kundi sapat lamang para sa payak na pamumuhay. Nagulat ang mga tao. Ang iba'y humanga, ang iba na may nahiya sa mga lihim na hanggaring dati nilang itinago. Nang gabing iyon, muling nagtungo si Marvin sa punong balete. Tahimik siyang lumuhad at naghintay. Mula sa ulap ng usok, lumitaw ang kapra. Pinili mo ang tama, sabi nito. Ngunit may kapalit ang bawat pasya. Unti-unting lumiwanag ang paligid, at naramdaman ni Marvin na may pagbabago, isang pagbabago na magtatapos sa kanyang kwento. Tahimik na tumayo ang kapre sa harap ni Marvin. Hindi na ito kasing bangis ng una, bagkus ay tila may lungkot sa kanyang mga mata. Marvin, wika ng kapra, ang yaman na ipinagkaloob sa iyo ay pansamantala lamang. Ang tunay na biyaya ay ang iiwan mong bakas sa mundo. Dahan-daang iniabot ng kapra ang supot ng ginto. Sa isang iglap, ito'y naging abo at tinangay ng hangin. Hindi nakaramdam ng lungkot si Marvin, bagkus ay kapayapaan. Simula ngayon, patuloy ng kapra, mamumuhay katulad ng dati, ngunit ang kabutihang iyong naitanim ay mananatili. Sa pagbabalik ni Marvin sa nayon, napansin niyang hindi na siya itinuturing na mayaman, ngunit mas iginagalang siya ng mga tao. Ang paaralan ay patuloy na tumatakbo, ang bukid ay masagana, at ang pagkakaisa ng nayon ay mas tumibay.
Sa ilalim ng punong balete, huling nizalayan ni Marvin ang kapra, unti-unti itong naglalaho kasabay ng unang liwanag ng umaga. Alam niyang malapit na ang wakas ng kanyang kwento, at ang huling aral ay malapit ng ihayag. Lumipas ang maraming taon. Si Marvin ay tumanda na, ngunit nanatiling payak ang kanyang pamumuhay. Wala na siyang yaman, ngunit hindi siya nagkulang, sapagkat ang buong nayon ay itinuturing siyang haligi ng kanilang komunidad. Ang paaralang kanyang ipinagawa ay patuloy na nagluwal ng mga batang may pangarap. Ang patubig sa bukid ay nagbigay ng masaganang ani. At sa tuwing may nangangailangan ng payo, si Marvin ang unang nilalapitan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa lilim ng punong balete, may mga batang lumapit at nagtanong. Totoo po bang may kapra rito? Ngumiti si Marvin at tumango. Totoo, sagot niya. Ngunit mas mahalaga kaysa sa kanya ang aral na iniwan niya. Hindi na muling nagpakita ang kapra, ngunit ramdam ni Marvin ang presensya nito sa bawat kabutihang ginagawa ng mga tao, sa bawat tulong na ibinibigay ng walang kapalit. Sa kanyang puso, alam ni Marvin na ang yaman ay maaaring mawala, ngunit ang kabutihan ay nagiging pamana na hindi kailanman nananakaw. Isang kabanata na lamang ang natitira, ang wakas ng kwentong nagsimula sa kahirapan at nagtapos sa dangal. Ang tunay na yaman. Isang tahimik na umaga ang sumalubong sa nayon. Sa ilalim ng matandang punong balete, nakaupo si Marvin, mahina na ang katawan ngunit payapa ang mukha. Ang hanging dumaraan ay tila may dalang mga alaala ng kanyang kabataan, ng kapra, at ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Lumapit ang mga tao sa nayon, bata at matanda. Nagpasalamat sila kay Marvin hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa halimbawang iniwan niya, ang mamuhay ng tapat, mapagpakumbaba, at handang tumulong. Sa huling sandali, ipinikit ni Marvin ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nizalayan niya ang kapra, nakatayo sa lilim ng balete, nakangiti, walang tabako, walang anino ng takot. Napagtagumpayan mo, wika nito. Natagpuan mo ang tunay na yaman. Nang damilat ang araw, wala na si Marvin. Ngunit sa lugar na kanyang inuupuan, may tumubong munting halaman, malusog at lantian, simbolo ng buhay na ipinunla niya sa puso ng marami. Mula noon, tuwing may daraang mahirap na nawawalan ng pag-asa. Ikinukwento ng nayon ang alamat ni Marvin, ang lalaking naging mayaman hindi sa ginto, kundi sa kabutihan. Natapos na ang alamat ni Marvin, mula sa pagiging isang mahirap na binata hanggang sa pagiging simbolo ng kabutihan, katapatan, at tunay na yaman.